Hello sa inyo mga kasari, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang oras ngayon ay alas 6 na po ng gabi or hapon. So, ayun po mga kasari, ang isi-share ko sa inyo is kung paano ako magpresyo dito sa mga paninda ko dito sa tindahan. Nakita nyo naman guys, nagpakita ko sa inyo ng konting clip na naglalagay ako ng presyo gamit itong aking price labeler na na-order ko kay Lazada. So, ito guys, napakatagal ko ng gamit nito. Bumibili lang talaga ako yung nakabundle na 10 laman. Yung nakarolyo na, yung papel. Tapos, inaano ko lang to, pinapunch ko, tapos may lalabas na dyan. Siyempre, i-adjust nyo siya kung magkano yung presyo ng items. Kung magkano nyo papresyohan yung mga product. So, dito, meron ako mga ilang in-adjust. Siyempre, bago ako maglagay ng presyo, i-check ko muna ng panibago. Kasi, malay nyo, iba yung nasa isipan nyo, tapos puhunan na lang pala yung nasa isipan nyo, 'di ba? So, always nyo pong i-check yung inyong mga resibo. Gaya po nito, mga kasari, nitong Nestle Cream. 85 pesos yung bentahan ko nito nung nakaraan. Tapos, pag-check ko sa resibo, nagmura na pala siya. 69 pesos na lang yung puhunan ng 250 ml ng Nestle Cream. So, nagpatong po ako mga kasari ng 10% dito. Pero hindi siya halos umabot ng 10%. Pero halos na rin. Halos 10% na din. Pinresyohan ko po siya ng 75 pesos. So, nagbaba po ako mga kasari ng 10 piso. So, gano'n naman po yung ginagawa ko ditong pagpapresyo dito sa tindahan. Kapag alam kong bumababa yung item, yung presyo ng item, yung puhunan ng item, is nagbababa rin ako mga kasari. Pero kung ang ibinaba naman ay sentimo lang, so hindi tayo magbababa. Kasi sa mga ibang items naman, ay mababa yung pagpapresyo natin. Bawi-bawi lang. Pero kung malaki naman yung ibinaba ng items, talagang nagbababa po ako. Tulad nun sa Ligo Sardines na green, bumaba siya. So, nagbaba ako naman ng piso doon. Wait lang guys. So, ayun pa mga kasari, meron na bumili ng kape. Construction worker. And akala ko may bibili. Naghahanap kasi siya kanina ng yelo, kalalagay ko lang nung yelo. Hindi pa talaga, wala pang buo. As in, tubig na tubig pa. Kalalagay ko lang talaga, wala. Siguro mga 1 hour pa lang. Ang yelo naman, hindi naman siya titigas agad-agad ng 1 oras lang. So, ayan. Ipi-flip ko guys yung camera para ma-share ko sa inyo yung pagpepresyo ko sa mga nilagyan ko kanina ng pricing. Unahin ko nang i-share sa inyo yung presyo ko dito. Ayan, yung aking ginisa mix ay 4 pesos lang. Magkaiba sa Magic Sarap kasi alam nyo naman, mas mahal ang Magic Sarap. Piso lang ang patong natin sa Magic Sarap. 4 yung puhunan yan. Etong ginisa mix, nasa 2 point something yung puhunan yan. Kaya, nag-4 tayo. Medyo malaki nga yung tubo natin dito sa isang balot ng ginisa mix. Tapos ito, dito sa Betchin na 22 grams, maliit lang yung tubo natin dyan. Pang 7 naman natin yan. Konti lang talaga yung ipinapatong ko mga kasari sa mga condiments. Halos piso lang. So, ito yung ating delata and condiment section na busy ako kaninang lagyan ng presyo yung mga items na yan. So, naglalagay ako syempre number 1 sa mga delata and then dito sa ating mga naka-thumbtacks dyan
lalong-lalo na yung mga condiments natin. Minimake sure ko guys na tama yung pagpepresyo ko. Tamang presyo lang tayo guys, tamang patong lang. So, ito, lalo na itong Dato Puti na 200 ml na suka, 10 piso pa rin guys dahil 7.70 yung puhunan niya. So, may tubo na tayo na halos 2 pesos dyan. And then, dito naman sa toyo, 12 yung bentahan natin. Plus 2 lang din tayo. Halos guys, sa mga condiments, ang patong ko lang ay 2 pesos. Gaya dito sa tidbits, ayan. Tsaka dito sa tomato sauce, ayan. Dito yata plus 3 ako. Pero halos 2 point something kasi 18 point something yung puhunan niya. Ang bentahan ko ay 21. Ito yung 115 grams na tomato sauce. Meron lang bumili. Ito namang tomato sauce na ano bang size nito? 200 grams. 26 pesos yung bentahan ko. Plus 2 lang din ako dito mga kasari. Kasi ang puhunan nito ay halos 24 pesos na. Ayan, hindi tayo mapagsamantala mga kasari sa pagpepresyo sa ating mga condiments kasi alam naman po natin na yung mga condiments na yan, yung mga pampalasa sa mga niluluto natin ay fast moving po yan. Kahit po maliit yung ipinapatong natin dyan, kung mabilis naman po nating mapapaubos, ay tutubo din po tayo dyan ng malaki kasi makakailang bili tayo, 'di ba, sa isang linggo. Tapos, ayan, buti na lang available na to kay Pure Gold, yung 1/2 kilo na breading mix crispy fry. Ang puhunan naman nito ay magsa 10 piso na. Plus 2 lang din tayo dito. Kaya 12 yung ating bentahan. Yung pang 1 kilo, 19 pesos na guys yung ating bentahan yan kasi nagtaas yan. Before, 18 yan. Kasi alam niyo naman kapag kailangan na talagang mag-adjust, tayo ay nag-a-adjust. Pero kapag hindi naman kailangan mag-adjust, hindi po tayo agad-agad nag-a-adjust. Sa mga sardinas naman po, gaya nyan, wala pa pong 3 pesos ang patong ko dyan guys. Kasi 22.50 yung puhunan ng mega sardines na green, tsaka yung 555 sardines na green. So, 250 lang po talaga ang ating patong dyan. Sa cup noodles naman guys, ayan, nilagyan ko din yan kanina ng presyo. 21.50 naman yung puhunan yan. Ang presyo ko lang ay 24. Ayan, makikita nyo naman guys dahil may tag price naman siya. So, 24 minus 21.50. Ang patong lang po natin ay 250. 'Di ba guys? Maliit lang yung pagpapatong natin sa mga items kasi natutuwa din yung mga customer natin na mababa lang tayong magpresyo sa ating mga paninda. Alam yan ng mga customer natin kasi hindi natin alam minsan marami na silang mga tindahan na napupuntahan, kino-compare nila yung presyo ng mga items sa kada tindahan na napupuntahan nila. So, kapag nalaman nila na mas mura sa tindahan mo, sa'yo na sila bibili. Dadami yung customer mo. Kaya malaking ano din guys hatak sa customer yung mababa tayong magpresyo sa ating mga paninda. Hindi lang ako guys dito naglagay ng presyo kanina, pati na rin dito sa ating mga chicheria. Sa mga chicheria, hindi din tayo kalakihan magpatong. Pero sa mga maliliit, meron dyan mga puhunan magse 7 pesos. Ginawa ko na rin 9 pesos para hindi na rin malito yung mga customer natin. Pero mostly, maliliit lang yung tubo natin dyan. Gaya dito, nasa 7 point, mag-8 na. 9 yung bentahan natin. Ayan, nagdoble pa yung tag price niya. Mamaya tatanggalin ko na lang yan guys. Tapos ito, halos magto 12 na. 14 naman yung bentahan natin dito sa sugo. Ang puhunan nito nasa 11.45, mga ganun siya. Tapos dito, ayan, hindi rin tayo kalakihan magpatong sa mga sabon-sabon natin. Gaya nito, ayan, halos plus 2 lang tayo dyan, plus 2. Dito lang sa Bioderm plus 4 tayo kasi medyo malaki yung puhunan niya, nasa 30 plus. Kaya ginawa ko na siyang 35 pesos. Kasi may naghahanap din yan guys, mga construction worker. So, ganun ako guys, magpresyo sa aking mga paninda. Pagkatapos ko talagang i-arrange at ma-display, talagang after nun ay naglalagay na ako ng presyo. Kasi guys, kailangan din nating i-update yung presyo ng mga paninda natin dito sa tindahan. Kasi nga, malay nyo, binebenta pala na natin sa puhunan, di pa natin namamalayan. Kaya i-check nyo din palagi yung inyong mga resibo. Medyo padilim na mga kasari, kaya medyo
madami-dami nang bumibili. Sunod-sunod na yung bumibili sa store natin. Kasi nga, bukas, magpapasokan na yung mga bata. Kaya, bebenta na naman yung ating mga biskwit. Ayan. Konti lang yung na-deliver sa akin na biskwit ngayon, guys. Ayan. Walang masyadong available kay Pure Gold na biskwit. Tapos yung mga kape natin, ayan. Yung mga kopi ko natin, magpapabili na lang ako bukas siguro sa kapatid ko. Ayan, bukas na lang. Kanina dapat, kaso umalis siya. Tapos, hinatid niya pa si Kale. Yung lagi kong kasama ditong batang lalaki kasi nga, pasokan na bukas. So, ayun mga kasari. Tapos ko nang i-share sa inyo yung pagpepresyo ko, lalong-lalo na dito sa Delata and Condiment section. Sa mga nagsasabi dyan na palugi daw akong magpresyo, meron naman po akong tinutubo kahit papano. Kasi hindi naman po sa akin mahalaga mga kasari yung malaking patong. Ang mahalaga sa akin yung mabilis kong mapapaubos yung aking mga items dito sa tindahan. Ayan, mabilis din kasi nating marorolling yung ipinuhunan natin. Bibili ulit tayo ng panibago. So, lalaki ng lalaki yung ating tinutubo. So, ganun lang din naman yun. Magpapresyo ka nga ng malaki, magpapatong ka ng malaki, tapos matagal namang mauubos, matetenga yung puhunan mo sa mga items, 'di ba mga kasari? So, nasa sa inyo din naman yun, mga tindera, kung paano kayo magpepresyo. Syempre, kanya-kanya naman tayo ng pagpepresyo sa ating mga tindahan. Diskarte natin, iba-iba din. So, ayun, kanya-kanya tayo ng diskarte sa ating tindahan. Ito namang vlog ko na to ay parang guide lang sa inyo, tips lang, depende pa rin sa inyo yan guys kung susundin nyo itong mga sinishare ko sa inyo. So, ayun po mga kasari, sana nakatulong po itong vlog na ito sa pagpa-pricing nyo sa inyong mga sari-sari store. Ayan. So, sa lahat po na nagpapa-shoutout, ayan, shoutout po sa inyong lahat. Happy selling po sa inyo. God bless po. Ayan, more sales to come po sa ating mga kasari. Thank you so much for watching mga kasari. Bye!